Hello guys, good evening. Welcome back to my channel which is Hey, it's Nurse Mimi. So, andito po ako sa butika sa Area 1. Ayan. Ikukwento ko sa inyong lahat kung ano yung mga na-experience ko dito na klase ng budol-budol. Ayan. Siguro naman yung iba dyan hindi aware kasi nga hindi naman sila nakakapagtinda. Minsan, 'di ba iba yung budol-budol na nangyayari sa daan, yung may laslas or may nanghihingi, ng lilimos na kunwari na na hindi nakasakay ng van kasi kulang ang pamasahe. Yan, isang klase po yan ng budol-budol. Bakit? Kasi meron po akong kakilala na taga-Paliparan na nakita ko na nanghihingi ng pera na pang-pamasahe daw kasi hindi sila nakasakay ng van kasi kulang ang pamasahe nila. Ayan, nakita ko po nanghihingi ng pera or namamalipos kunwari kuno diyan sa bayan. So, ah, ganun yung mga worthless bastard na kayang-kaya naman magtrabaho pero nanghihingi ng pera. Ayan, galit na galit ako sa mga ganong klaseng tao, 'di ba? At alam ko na kayo galit din sa mga ganong klaseng tao. Ayan, guys. Simulan na natin na ayoko ng madaming paligoy-ligoy pa. Number 1. Ayan, ang klase ng budol-budol. Ayan, madaming grupo ng tao na may daladalang peking pera. Ayan, fake. Ayan. Pagdating sa butika, ayan, yung mga nurse pharmacy or mga pharmacist, kailangan maging aware kayo dito. Or kaya yung ibang magiging tendera sa isang tindahan. Ayan, kailangan nyo alamin to para malaman nyo kung anong klaseng budol-budol type pwede nyong ma-encounter sa tindahan. Ayan, sa store, any type na tindahan na butika or grocery. Ayan. Number 1 yun. Number 1 yun kasi madami pong tao na nananamantala ginagamit ay pekeng pera. Pagdating sa butika, bibili ng pinakamadaming laman na diaper, pinakamalaking pack na diaper, tapos bibili ng sandamakmak, tapos biglang gustong umalis na nagmamadali na faster faster, yung, minsan ganun pa yung salita nila, minsan sasabihin sa'yo pakibilisan nga yung sukli. Alam nyo ba kung anong technique dyan para hindi kayo maloko? Halimbawa, nasa kanila na yung item. Minsan, gusto nilang umalis na, di ba? Nakuha na nila yung item, tapos nasa iyo yung pera. Na akala nyo totoo, pero peke pala, i-detect ninyo or mas worse kung wala kayong money detector kasi hindi nyo madedetect bigla-bigla. Ayan. Nasa inyo yung pera o maraming customer o alangan namang pakaanahin nyo pa yung pera. Minsan, nakakaligtaan nyo. Aminin nyo sa sarili nyo, nakakaligtaan yung tingnan kung peke ba or hindi ang pera. Ito lang guys kung anong technique doon para hindi kayo maaaligaga dahil peke yung perang ibinigay sa inyo, tapos yung item nasa kanila na. Pasimple lang kayo. Kasi ito nagawa ko na to guys i-detect niyo yung pera. Nasa kanila yung item, di ba? I-detect niyo yung pera. Pagkatapos, pag nalaman yung peke, dahan-dahan kayo maglakad, papunta doon sa customer, tapos, ate, pwedeng papalitan itong pera, ganun yung sasabihin ninyo, huwag nyong ipapahiya sa customer. Ate, pwede po bang pakipalitan itong pera, akin na po muna yung item, ibibigay yun sa inyo, hindi yun itatakbo, basta kalmado kayo, ibibigay yung item sa inyo, at the same time, maiibigay nyo ng maayos yung pera, tapos, hindi naman loloko sa inyo, aalis na ng kusa yun. Sasabihin lang nun sa inyo, gagawa ng dahilan na, sige ate, papalitan ko muna din ito. Binigay lang din sa akin ito ng ibang tao. Ganun ang sinasabi nila. Or nakuha din lang sa ibang tao. Pero modus na po nila yun. Marami pong ganong klaseng tao na may perang peke. Meron pong grupo na talagang ganyan. May perang peke. Tapos talagang pupunta po sa tindahan. Ayan. Nananadya po sila. Ito number 2 naman. Kulang sa sukli. Ayan. Sasabihin kulang sa sukli. Binigay mo halimbawa 50 ang binigay sa iyo, tapos sinuklian mo ng halimbawa may ang halimbawa nakuha is 15 pesos. Sa ang sukli mo is 35.
Tapos susuklian mo ng ng 20 pesos, isang buong 10 at isang buong 5. Babalik sa inyo, halimbawa bata, no? Babalik sa inyo, ang babalik yung ama or nanay. Sabi, ate, sukli naman, ang sukli mo kulang naman eh. 2 5 lang eh. Bakit ganito to? Oy, ang liit ng halaga. Ginawa ko lang example yun kasi na-experience ko yun. Sinabi ko talaga, pinaltan nyo naman ho yan eh. Kasi galit po nga ako sa ganon. Yung ganong klaseng tao na nakikipag-girgiran na sa inyo, huwag kayong magpapatalo kasi dapat mas magaling kayong makipaggigilan. Kapag gano'n ang na-meet ninyong tao na talagang nagpapakagalit agad, hindi ka pa nakakapagpaliwanag, girgirin nyo na din. Kung ano na rin kayo, magsalita na din kayo ng malakas kasi once na natalo kayo, mas mabilis kayong mabubudol ng kahit konti pa yan. Takot sila magbudol-budol kapag yung kaharap nila madaldal din, matapang, ayan. So, walang nagawa sa akin yon. Pangatlo naman, kipit ng pera sa kilikili. Ayan, pangatlo. Ito guys, may bumili sa inyo ng buong 500. Tapos, sakto yung isinukli ninyong 400. Halimbawa, worth 100 po yung binili sa inyo. Saktong 400 yung isinukli sa inyo. Ang gagawin ng customer, ikikipit yung 100 sa kilikili at hindi pa yun aalis ha. Pag mabilis ang kamay, biglang ikikipit sa kilikili tapos hindi pa umaalis dun. Syempre, kita mo, magtataka na lang, bakit 300 nga lang yun eh? Alam mong 400 ang ibinigay mo. Guys, may budol-budol pong ganon. Ikinikipit po sa kilikili. Ito naman, yung customer ng ganon sa amin, hindi literal sa akin ginawa, kundi doon sa isang tindera na mismo tumatao doon nung araw na yon. Umalis ako. Salulahin ko yun eh. Umalis ako, tapos ibang tao yung nagtitinda sa butika. May CCTV. Ngayon, tiningnan sa CCTV na booking yung babae. Alam nyo, ang daming tao nagpunta doon. Kasi ginawa rin pala nung isang babae sa kabilang tindahan yung ginawa dun sa kakilala kong tindera na kinipit din yung pera sa kilikili tapos walang nagawa yung tao doon. Binilang naman pala. Ngayon, nung nanghihingi nung nag-ano sa butika ng lulahing ko, walang nagawa kasi nga kita sa CCTV na ikinipit sa kilikili. Ayan, so nahuli siya kasi nga ganun din ang ginawa ng babaeng yun mismo dun sa kabilang tindahan. Pwede ba naman yun? Nanggaganon ka, hindi ka man lang lumayo-layo dun lang din. Kung saan may maraming tindahan at palengke, gumawa ka ng kalokohan pero hindi mo man lang nilayo-layo ang barangay, 'di ba? Di syempre makikilala ka. Ayun, di nahuli siya, napabarangay pa siya. Ayan. Pang-apat, palit pera. Modus. Ayan, yung budol-budol na ganyan madalas. Magbabayad sa'yo ng pera, kukunin mo pa lang. Bago mo kuhanin yung product, makikita mong 500 ang hawak na pera ng tao. Tapos, ngayon, inilapag ng lalaki. Pagdating mo at pagkakuha mo ng item, nakita mo yung pera, 100 na lang. Sabi nung manong, bakit 100 na lang to kinuha mo? Bakit 100 ang sukli? Ayun naman yung bayad niya, 100 lang. Pinaltan niya ng iba. Nakita mong 500, tapos pagkabalik mo, nung nakuha mo na yung item, 100 na lang ang nandun. Isa pong modus yan ng mga budol-budol gang. Yan, tandaan yan guys. Number 5. Ito ha. Yung buo ang pera na 1,000, tapos wala kang panukli, ngayon ang sasabihin sa'yo, ma'am, doon na lang magpapasukli ako, pahiram muna ako ng 100. Hindi ko alam ang tawag dyan, pero ang sa akin, kung para mabilis matandaan, much better na ang tandaan niya is yung hiram pera modus. Ayan, kasi magpapabarya. Tapos ibalik na lang sa iyo kapag nabarihan na yung pera. Hello guys, huwag kayong magpapaloko ng ganun. Bakit naman magpapabari siya, hihiram pa sa'yo ng pera para lang makabili ng yelo. Parang nang didistract tapos with panluloko na
Buo daw yung pera niya na 1,000. Ngayon, gusto niya bumili ng yelo, baka daw makahiram muna ng 100. Anong tawag doon? Kalokohan. Di mo malaman kung anong gusto, manloko, ano ng pera or something. Ewan, basta ang gusto niya, pag yung halimbawa guys may binibili sa inyo buong pera, 1,000. Ang sasabihin sa inyo, papabariya muna ako or bibili ng yelo, ganyan. Maaano nyo agad yon kasi mali din yung strategy niya kasi hihiram sa'yo ng pera. Bakit naman manghihiram pa ng pera kung pwede naman yung pera, yung mismo yung pera ang pasusuklian niya para may pambayad sa iyo. Abay, ikaw pa yung maluloko dahil ikaw ang hihiraman ng pera. O, di ba mali yung strategy niya. Ayan. Pang-anim. Saglit nga. Chichikan ko yung mga sinabi ko. Pang-anim. Manghihingi sa'yo ng sukle. Ganyan, guys. Tapos, hindi naman sa iyo bumili. Ay, ang gagawin niyan, nanghihingi sa iyo ng sukle, ang sasabihin katwiran, doon po ako bumili doon sa isang babae, kulang po ang sukle. Ngayon, kung halimbawa nakaalis yung babae, yung kasama mong tindera, paano mo naman masisiguro kung yun talaga ito to, kung bumili siya tapos kulang ang sukle. Yung isa pa ipapapalit ng items. Kahit hindi dito pinali, dito ipapalitan. Ay, kasama na yun dito, ma. Mamaya. Ayan, kaya huwag kayong papaloko, guys. Kung sino lang yung taong nagbenta ng item sa taong yun lang yung may karapatang sabihin nyo lang, ay hindi ho, kung totoo ho yan, ay hindi hintayin nyo ho yung kasama ko dito at siya ho ang magpapaliwanag sa iyo kung talagang kulang or hindi. Ganun lang yun, guys, ha? Huwag nyo kakalimutan. Laging dapat, active ka, dapat yung kumbaga hindi paano-anong utak, kung saan-saan, kung anong iniisip, hindi palipad-lipad, dapat active, dapat walang yung dun ka lang, focus ka lang kung anong work mo, hindi yung kung ano-ano pang iniisip mo, yung problema mo sa bahay, iniisip mo pa din. Pangit po pag kailangan, kung nasa work ka, work lang, yung isip mo nasa work lang, para hindi ka mabilis mabudol-budol. Kasi once na nabudol-budol ka at alaman ng amo mo, sinong magbabayad ng nakuhang pera? Ikaw din. So, problema mo din yon. Kaya kailangan, kung ayaw mo magka-problema na kagaya niyan sa budol-budol, at kung ayaw mo makapagbayad ng di oras, kailangan focus yung utak mo sa trabaho, hindi sa ibang bagay. Ayan. Ang sunod ay mga kasi ito bago yung sasabihin ko sa uli. Ang sunod po ay hypnotizing. Ayan, guys, naranasan ko po yan gabing-gabi, siguro 11 PM na, antok na ako, sobrang wala akong, kumbaga gusto ko matulog na lang. 11 PM that time, tapos nagpabarya. Buong 500 ang kita ko, guys. Tapos, kung wala doon si mama, siguro, nagbibigay ako ng 100, dire-diretso, ganyan. Hindi ako titigil ng pagbibigay ng pera, basta dire-diretso, sa kapal ng pera na pwede kong ipangsukli. Na-hypnotize ako, guys. Siguro, kung hindi ako nasabihan ng ina ko na, ano yan, bakit labis na yung pera mo? Siguro tuloy-tuloy ako ng bigay, kasi talagang wala, para akong nawala sa ulirat na, sige, magsusukli ako. Magbabari ako, nagpapapalit kasi itong taong to, sayang, kawawa naman, ay gabing-gabi na. Mag-anak po sila, ha, mag-asawa, tapos kasama pa yung 2 anak, nung gabing binubudol-budol ako. Tapos kinabukasan, guys, pagkatingin ko sa kaha, 20 pesos lang pala yung ibinigay sa akin. Pero ang pagkakita ko nung gabing yon, 500 na buo yung tingin ko talaga. As in, 500 na buo. Tiningnan ko po yun kasi
mahirap pong mapeke nga. So, lagi akong tumitingin. Inaaninag ko pa yan, dinedetect ko pa yan. Pagdating ng umaga, abaw, doon ko na-realize na nabudol-budol nga ako talaga. Pero yung mukha nung taong nagbudol-budol, yung anak at yung asawa hindi ko natandaan, pero yung mukha ng matanda, nakita ko, natatandaan ko guys. Tapos nakikita ko pang bumibili pa din doon sa paliparan. Hindi ko nga laang maano kasi syempre wala naman ako ding kumbaga wala akong concrete proof kasi nga sobrang antok ako noon guys. Kaya hindi ko na binuragan yung babaeng nang budol-budol sa akin. At the same time, ang tanda ko lang kasi is kulot ang buhok na singkit. Ay, yung isang babae lang naman ang nakikita kong singkit doon. Kaya lang hindi pa din sure, 'di ba? Pangit naman yung hindi pa din ako sure buburagan ko yung tao, baka mapahiya pa ako. Ayan. Ang sunod guys is distracting. Yung hindi ko alam kung anong tawag dito sa budol-budol na to, pero ang ginagawa nito, halimbawa, bumili, buong 1,500 ng pera guys. Tapos, bumili ng item na liver aid, yan, 2 piraso. Tapos, may biglang sumunod na customer na bumibili din. Nasuklian mo na yung 500. Ngayon, biglang nagsabi, miss, patingin nga po nung pera, parang kasing mali yung naibigay ko sa iyo. Parang hindi ganun yung sinabi. Parang titingnan lang. Ayan, edi. Kuya, nasuklian na kita kasi yun ang sabi ko. Akala ko kasi, kukunin yung pera na parang, ewan basta, mayroong, ang sabi niya sa akin, titingnan daw niya yung pera. So, pinakita ko yung 500. May bumibili. Guys, pangit pala yung ganito guys, na pababayaan mo yung pera sa isang tao na may bumibili. Huwag mong hayaan na kapag money matter po, tapusin mo muna yung yung mo dun sa usapan dun sa kabilang side, dun sa isang tao na nauna. Kaya lang kasi hindi na about item na yung time na yon, about item yung binibili. Kumbaga tinitingnan yung pera. So, ang isip ko, hindi yun mambubudol-budol. Ang isip ko na nandun na sa kabila, dun sa isa ko pang customer. Di syempre nakakaya naman paghintayin yun. Habang ko, nawala na yung isip ko dun sa pera. Ang nangyari, ate, pabuo naman itong pera. Papabuo ko na lang yung pera ko. Guys, binuo ko na binalik ko na nga yung pera na 500 na binayad niya. May sukli pa siya. Bumanat pa siya sa akin na, ate, pabuo ko na lang ito. Alam nyo guys, nabudol-budol ako ng 500 tapos yung binili pang liver aid na 2. Kasi nga, ang ginawa ng lalaki, pinabuo yung pera. Ano bang pwedeng tawag dito? Yung bayad tapos pabuo. Modus. Siguro gano'n na lang yung title niya. Bayad tapos pabuo modus. Ayan. Nabudol-budol ako ng worth 500 pesos at 2 liver aid. Ayan. Yung sunod po is walang kuryente modus. Ayan. Walang kuryente. Kumbaga, kulang sukli modus kung kailan walang kuryente. Ayan guys. O halimbawa nasa store kayo or nasa pharmacy kayo, para to sa mga pharmacy assistant. Walang kuryente tapos gabi nagbebenta pa din kayo. Ang ilaw nyo lang is yung emergency light or worse pa kung walang emergency light, ang ilaw nyo lang is kandila. Ang kita nyo dun sa pera talaga, ako naman kasi talaga nung gabing yun, kita ko 200 pesos, lumang-luma. Sabi ko dun sa isip ko, grabe naman itong customer na ito, lumang-luma ang pera ang binigay. Tapos, syempre, tama ang sinukulay ko dun. Kinabukasan, ang binili lang kasi is betadine. Sinabihan pa naman akong butas daw yung betadine na binigay ko. Sabi ko, hindi ho kami nagbibigay ng gamit na betadine. Tapos sasabihin nyo, kulang ang sukuli ko sa inyo. Para bang inaano nga ako. Sabi kay, kuya,
Hindi ka ang bumili ng gabi, babae. 200 na sobrang lumang perang ibinigay mo sa akin. Ngayon, kung ipipilit mo sa akin yung gusto mo, ay hindi pwede. Kung gusto mo, magreklamo ka dun sa barangay. Gaganyonin nyo po ang customer nyo once na nalaman nyo na nambubudol-budol po. Sasabihan nyo na kung may reklamo ka dun ka sa barangay magreklamo. Kung ganyan ang gusto mong mangyari. Yung mga matatapang na customer po, gaganyonin nyo. Ang kapal kasi na masyado ng mga mukha eh. Yung pa sila pa ang may ganang makipaggigilan. At hindi lang isang beses bumalik yun. Abay naipasa pa sa lulahin. 3 beses yung bumalik eh. Una yung lalaki, sumunod lulahin, tapos yung babae na, yung final. Ayan, yung bumili na dala yung 200 pesos na yun. Ginawa nilang, kumbaga modus. Binalik yung inaano nila na nabutas na daw yung betadine, tapos kulang daw yung sukli ko ng 100. 200 na naman yung ibinigay. Tinandaan ko yun. Natandaan ko kasi guys, kasi sobrang luma. Tapos sabi ko, sobrang, ano ba yan? Sobrang luma naman ito. Ayun, kaya wala silang nagawa sa akin. Ayan. Ang sunod ay, Yung bumili kanina kay Mets, nagbubudol-budol yun. alin yan? Mataba. Ay, hindi mo, Utay-utay na bili. oo. Sa akin lang hindi makapuputol-putol yun. Meron pang isa yung yung budol-budol na naiwan nabili ng powder mama tapos iiwan na nagbubudol-budol doon kina Nana Itring. Yung parang nag-aaral pa lang kaya hindi makapangbudol-budol siya. Ilo, yung pang pang 10. Ayan, 10 na pala agad tayo, no? Kasi nilakdawan ko yung pang 11 at pang 12. Ayan. Pang 10. Hindi pala pang 6 at pang 7 yung nilakdawan ko. Kaya pang 10 pa lang po tayo. Ayan. Doble daw yung pera na ibinigay. Bakit daw ganon? Hindi man lang daw binuklat. Ayan, doble pera modus po. Ayan. Meron pong bumili sa akin bata. Tapos, kinumpute ko. Sinabi ko sa kanya, bata na, ayun, siguro medyo malaki na marunong na mag-compute. Ayan. Sinabi ko sa kanya kung magkano. Tapos, sinuklian ko siya. Pinuklat ko naman yung pera. Tapos, bumalik sa akin yung nanay. Sabihan ba naman ako na doble daw yung pera? Bakit daw ganun yun? Hindi ko daw ibinigay yung na dobleng pera. Hindi ko man lang daw binuklat. Sabi ko, paano ko hindi bubuklatin? Kinumpit ko nga kung magkano. Tapos tiningnan ko kung magkano yung pera at bata ang kaharap ko. Abay, ipinipilit sa akin guys, doble daw yung pera. Tapos nagdala ng pera na worth 450 pesos na puro 50 pesos. Ang sabi sa akin, ito nga yung kasama niya ng perang yan. Na binigay ko sa kanya, 400 na lang. So, ibig sabihin, dalawang 50 yung bigay ko sa anak ko na doble, hindi mo naman ibinigay. Sabi ko, kamalayan ko niyaan, 400, malay ko ba kung saan niyo dinala yung 50. At sabi sa kanya daw, nagpasukli daw siya. Puro mga 50 daw yung ibinigay sa kanya. Ngayon, nagpabili siya ng gamot, nadoble pala. Guys, huwag niyong kakalimutan yung mga pharmacy assistant, mga pharmacist, mga tindero-tindera na nasa loob ng tindahan na dapat huwag niyong kalilimutan na yung pera is binubuklat niyo. Ayan guys ha. Yung sunod. Expired daw yung naibigay na item. Ayan guys, yung mga items, lagi nyo titingnan yung expiration date bago nyo. May bago kasing modus. Bago to guys, una, dapat panghuli to. Kasi 3 klase ng modus ang sasabihin ko sana ngayon na bago. Pang 12 is yung expired daw yung item na ibinigay. So, dapat na kakasanayan yung tinitingnan nyo yung expiration date, sinasabi nyo sa customer nyo. Tapos, tinitingnan nyo din yung lalagyan. Ayan. Alam nyo guys, marami pong modus ngayon na itinatabi pala nila yung mga nabili nilang gamot, yung mga lalagyan na may yung bottle, kumbaga kompleto pa. As in, kompleto pa nilalagay nila yung na dinadala nila yun sa ibang tindahan kapag bumibili.
Ngayon, kinukuha nila yung laman, ipinapalit yung box. Yung, ano bang tawag dito? Ganun ngayon nangyayari. Kinukuha nila yung box na bago at yung luma ang binabalik. Kumbaga, nagamit na, nabuksan na. Sabi wala nang choice kasi nga, sabi, expired daw. Expired, wala ka na magawa dahil ang naibigay mo pala, paano pang magreklamo yun? Wala. Lalong mas malaki yung mawawala sa'yo pag nagreklamo pa yun kasi nakapagbigay ka ng expired na gamot. Wala kang choice dun kundi palitan mo yun. Bakit? Expired. Wala, kumbaga, kahit sabihin mo, expired, bago yan, ganyan. Ang nandun na nasa harap mo, expired na, tapos may bottle pa na nabuksan na, ang lalabas dun, ikaw ang talo kasi, ang mangyayari, pwede kang kasuhan dahil, nakapagbigay ka ng expired, kahit sila may kasalanan dahil, kahit sila yung nagbigay ng expired, ikaw lang tong hindi ka nagtingin siguro. Tapos wala kang magawa. Pero ang sabi ng tindero dito ng kasama ko, as in bago guys, karma na lang yun siguro guys, no, dun sa taong yun. Bilis ang karma. Yan. Pero guys, kung sa amin na nangyari yun sa inyo, dapat hindi. Dahil nakikinig kayo sa akin. Ang gawin nyo laging yung huwag kaliligtaan na tingnan ng expiration date ng mga item na ibibigay nyo sa tao. Ayan guys. Huwag na huwag nyong kalilimutan. Ang pang 13. Government basurero daw. Ayan, magpapakita pa ng ng ID. As a proof na sila yung nangunguha ng basura. Kahit hindi guys, nako, alam nyo kung bakit. Meron kasi akong experience na meron nanghihingi, nagsusulisit doon na lalaki na pera para sa basketball team, para sa uniform. At the other year, nandun pa din kasi ako sa tagal ko ba naman sa butika ng kapatid ko. At the other year or the next year, ang ginawa naman niya, nagpagawa ng ID, pero yun ay guys, sa isang taon ha, nakakatatlong balik dun manghihingi lang ng pera. Mangsusulisit lang. At the next year, nagpagawa siya ng ID as a proof na basurero daw siya. Ayan nga po, nakikipag-away pa yun guys, para lang bigyan siya ng pera. Pero ang katwiran ko, no, solicit na po dito, not allowed na po. Kasi nga, ganun nga palagi yung lalaking yun. Kabisado ko na ang muka. Ay, nakikipag-away pa yun guys. Hindi sa pag nakikipag-away pa yun kasi nga, may proof naman daw siya na basura, yung nangunguha daw, sila yung kumukuha ng basura at nagtatapon. Yung may mga sasakyan, yung talagang every week ay pumupunta barabarangay yun. Kabisado ko na yung mukha niya. Ngayon, wala siyang magawa sa akin. Ayan, yung ano bang number na? 30. Pang 13 pa lang pala po. Ano ba yan? Ninakbaan ko kasi yung 11. Pang 14 na pala tayo. Ayan. Solicit for uniform sa basketball. Ayan. Isa pa yan. Akala nyo totoo yung pala, hindi. Huwag kayong basta-basta maniniwala po at magbibigay ng pera. Once na nagbigay po kayo ng pera, maniwala kayo sa hindi. Babalik at babalik po yan. Ay, palagi. Dahil namihasa po sa inyo. Sumunod po is, tauhan daw ng secret investigation group. Ayan, meron pong isang tao na pabalik-balik doon. Palagi na lang. Ang pharmacy po dito is, yung naiikutan kong pharmacy sa Paliparan, sa Victoria at sa Area 1. Nagkakataon po na kapag pag umaga po nandun ako sa Paliparan, nandun siya. Nagkakataon na hiniram ako sa tanghali sa lola ko, abay nandun pa din siya. Pagbalik ko naman ng hapon dito sa Area 1, abay nandun pa rin siya. Nanghihingi
ng pera. Meron pang daladalang ano yan, yung pang patugtog na ano, hinahampas na ganyan, yung ano ba tawag doon, hindi ko alam. Basta yun na yun. Tapos ano, may nakasalamin siya. Tapos nakapiloka. Tapos may papakitang ID. Government ano siya daw, staff. Tapos ano siya, kasama siya sa secret investigation group. Kala nyo totoo, hindi naman. Na pagloloko na naman kayo. O, wag kayo magpaloko dun sa taong yun dahil nakita ko na naman doon sa Malagasang, apat na area iniikutan niya. Lahat yata iniikutan niya makapang ano lang ng pera. O guys, huwag kayo basta-basta magbibigay ng pera sa mga ganong klaseng tao na magpe-present lang ng ID ng ganyan as a proof na ganyan-ganyan. Basta pag government ID, naniniwala agad kayo, huwag kayong maniwala guys. Mga ano lang, budol-budol lang yung mga yan. Mga gusto manghingi lang ng pera, hindi magtrabaho. Yan, ano bang number natin? 16 guys. Yan, 16 na. Kunwari, miyembro ng NBI. Parang gano'n na rin doon sa number 16, ano. Yun, nagkukunwaring ano mismo ng NBI. Nag-present siya ng ID, makikita mo nga naman doon na ano ng NBI, ganyan. Kung edi wala kayong choice, parang ano pa kayo dahil nakita nyo yung ID, ano ng NBI, hindi nyo alam, budol-budol pala guys. O, ayan, nahingan kayo ng pera ng di oras. Huwag kayo magpapaloko sa ganung mga klaseng tao. O, number 19 guys. Palit item. Bakit daw sira? Ayun pala, hindi sa inyo binili. Alam nyo ang technique nung nagpapapalit item na yon. Tapos kunwari, expired yung item. Item, expired or sirang-sira na hindi naman sa inyo binili. Ang sasabihin, binili ko ho ito dun sa kabilang, dun sa kasama nyo dyan Nasaan ho ba yun? Hindi alam, nandun ako sa likod. Nakahiga, nagse-cellphone. Tamad lang batugan. Walang nagawa kasi sinabi ko wala pang napagbibigyan ako ng ganyang item at bakit naman tayo magbibigay ng sirang-sirang item sa customer? Nasira tayo dun sa customer, di ba? Yun naman natin ugalin. Tayong mga nasa store, syempre, di ba, bago magbigay ng item, sinusure natin sinusure pa nga natin na napakaayos niyan, di ba? Pinupunasan pa natin, di ba? Guys, bakit naman meron talagang tao na masama ang loob na nang gaganon? Pupunta sa isang tindahan tapos panloloko lang. Ayan. Anong number na natin? 11, 12, 13, 14, 15, 18 po, ayan, yung bago na pong modus ngayon na na-experience ko po ngayong 2020 lang. Magdadrop po ako ng picture dito ng taong involved dito sa budol-budol nito. Sana po ay magkaroon kayo ng idea or sana ma-alarm po kayo dito. Gusto kong i-report po ito that time na binubudol-budol ako. Kaso, binura ko na yung number, picture na lang meron ako. Hindi ko po nakuhanan ng picture lahat ng ID nung mga taong involved sa budol-budol na ito. Isang tao lang yung nakuhanan ko. So, wala akong concrete proof para maireklamo sila. Grupo po ito na from Quezon City. Ayan, yung mga nagbubudol-budol na from Quezon City yung nakalagay sa ID. Hindi ko lang alam kung totoong from Quezon City sila. Miyembro po sila ng isang company na nagdi-deliver ng mga frozen goods. Ayan. Ipe-present po silang items na frozen goods. Mga branded pa yung iba. CDO, Tender Juicy Hotdog,
Pampangas Best, yung mga yan. Magpe-present din po sila ng ipapahiram na ref. Ayan. Ayan, ang sweet talks nilang gagawin sa iyo or sasabihin sa iyo is, "Ma'am, gusto nyo ba ng bagong business?" Ayan. Tulangan po tayo dito. Ayan, yung lahat ng may mga burger store dito, sa iyo ko na po papupuntahin para sa iyo na po kumuha ng mga frozen goods. Ayan. Pagkatapos ng sweet talks na yon, sasabihin nila, syempre, ikaw gusto mo magdagdag ng bagong negosyo. Ikaw gusto mo naman yung sweet talks na ginawa ng taong yon, ng mga taong yon. Dalawang tao po yon. Pero ang ibibigay po sa yung number, isang number lang, biglang may tatawag sa inyong 5 number na iba-iba na from CDO company kuno. Pero hindi pala. Ang sasabihin nila, from CDO is yung warehouse. Ayan. May from warehouse, from company, from di ba iba-iba yon sa mga distributor. Ayan. 3, tapos 2 yung sa dun sa dalawang tao nagpunta sa akin na gusto magbudol-budol sa akin. Ayan. Huwag kayong mag-alala, idadrop ko talaga yung picture ng taong yon na nakuhanan ko ng picture. Yan. From Quezon po yon. Hindi ko nga lang alam, hindi ko sure kung talagang from Quezon po yon. Ayan. Bali, ang ginawa po nila, nagsabi nga, alis, may dala na silang yung, alam niyo yung styrofoam na ginagamit ng mga naghalo-halo, tapos nilalagyan na ng yelo na para pag maghalo-halo, lagay na lang ng yelo, lagay na lang kada may bibili, maglalagay ka na lang ng yelo, kukuha ka na lang ng yelo doon sa sa styrofoam na yon. Nagtaka ako, bakit ganon? Nagsabi sila sa akin na meron silang dadalhin na ref. Ayan, bumanat sila ng ihahabol na lang. Tapos ngayon, nung nag-check guys, nagulat na lang ako. Ito guys aba, puro mga hotdog guys, wala namang puro mga hotdogs, isang tusino lang, 2 pack ng burger lang, tapos yung longganisang samang-sama, ayan, tapos lumang-luma na pala yun. Kumbaga parang kumbaga yung negosyo na sinasabi na ng tulungan daw. Guys, huwag kayong maniniwala, budol-budol pala. Ayan, nag-check po sila kunwari na ayan, may ganyang Pure Foods na ganyan, magandang brand, yung naririnig nyo, magandang brand. Ayan, kayo naman, hindi kayo masyadong oriented sa mga product. Halimbawa, ako naman kasi hindi ako masyadong oriented sa mga product. Nakita ko yung, nagulat na ako, nakita ko, bakit puro mga hotdog yan, mga nasabi nyo, yung hindi item na, hindi talaga, kumbaga ang sinasabi nyo, halimbawa, burger. Ayan, hindi pala naman totoong burger yun, hotdog pala yung nandun. Nagalit ako guys, alam nyo, walang nagawa, umalis. Umalis yan, nagbubudol-budol. Kasi sabi ko, hindi ko babayaran yan kasi nanloloko ho kayo ng kapwa nyo. Sabi ko, ganyan. Kung gusto nyo po ng manloloko, umalis kayo, maghanap kayo, wag ako. I-report ko ho kayo kung gusto nyo. Itong nakuhanan ko ng picture, lagot ka kasi i-report kita. Guys, hindi mo lang matakot guys. Alam nyo kung bakit yung palang picture is parang hindi po sa kanila. Yung picture, yung mukha niya nandun. Pero yung pangalan guys, hindi totoong pangalan niya. Yung nakalagay din. Dahil sinerch ko din po, wala naman kasing sila sa Facebook, walang ka-record. Ganun, siguro ganun talaga pag nagbubulol-bulol. Hindi totoong pangalan, pero yung picture talaga nila. Ayan. Guys, wag ho kayo basta-basta magpapaloko doon sa may mga taong pupunta sa inyo at mag-aalok ng karagdagang negosyo. Ayan. Hindi po yan kagaya ng networking. Malala yun, talagang magdadala ng items. Pero ikaw naman, akala mo naman, yung talagang, nung nag-check, siyempre, kailangan mong chicken kung talagang yun ang item. Akala siguro hindi ako titingin. Nakita ko puro mga hotdog, pero yung mga pinagsasabi nila, hindi naman hotdog. At yung mga branded pa na tusino, ayan, burger, CD burger, ayan, hindi ka naman tiningnan ko. May mga hotdog, lahat, puro hotdog, guys. Literal na puro hotdog.
umalis sila. Walang nangyari, kundi umalis sila. Naiwan pa yung styrofoam sa akin. Oh guys, di ba? Pero binigay ko na lang dun sa harap namin. Walang kabuhayan. O dagdag kabuhayan na. Ayan, ang laki pa naman nung guys. Ito pa. Pang 19. Pang 19 na to siguro guys, no? Kalimutan ko yung number niya. Nasa na yun? Nasa na yun? Keep ulit pera. Last na pala yun guys. Dalawa sana yung sasabihin kong bagong modus. Nasabi ko na po kasi kanina. Yun yung nagpapalit po ng item na na sabi expired daw. Yung pala hindi. Ay, ang last pala guys is ito. Bagong modus to guys. Kailangan yung tandaan. May bibili po sa inyong Maxipil number 3 or RDL number 3 na malaki. Ayan. Tapos biglang babalik sa inyo, ay miss, maliit naman po ang binigay mo sa akin eh. Malaki yung binayaran ko sa iyo, maliit naman yung binigay mo sa akin. Guys, huwag kayong maniniwala agad. Pinaltan lang pala po ng item. Ginawang maliit. Ayan. Oh. Anong magagawa nyo kung talaga nakita? Dapat tinatandaan nyo kung maliit o malaki talaga yung binigay ninyo. Kung halimbawa ang store ninyo ay hindi nag-i-issue ng resibo or ng ano. Kasi itong store is walang automated na na POS o yung walang computer na nag-i-issue ng resibo or yung may resibo kami na ganito dito, hindi naman po madalas kami nagbibigay ng ganito. So, hindi talaga namin monitored kung maliit. Pero ako tinatandaan ko pa din kahit hindi po kami basta-basta nag-i-issue ng resibo. Tinatandaan ko. Nangyari, walang nagawa yung babae. Babae po nagano. Pero uso po pala talaga yun dito ngayon. Ngayong 2020 kung kailan po nagkaroon na ng COVID. Magkasabay po yan. Yung nagbibigay ng dagdag kabuhayan at yung sasabihin sa iyo is maliit lang daw yung ibinigay mong item kahit yung binayaran niya sa iyo is malaki. Ayan guys. Guys, sana po nag-enjoy kayo sa pakikinig sa akin at may natutunan kayo sa akin. Yung budol-budol type po na ginagawa nila, guys, hindi po imposibleng hindi mangyayari yun sa inyo, kundi talagang posible po. Kasi lalo na kung nasa store kayo, lahat guys ng klase na panloloko ng tao, pwede pong mangyari anytime. Kaya wag po kayong magpapaloko. Mas maganda kung kapag kayo ay nagtatrabaho ay ang isip nyo po ay laging nakapokus sa work, hindi po sa ibang bagay. Kung may problema po kayo, pag matutulog na lang po kayo, mas maigi pong isipin nyo kung kailan kayo matutulog or bago kayo matulog. Syempre pag inisip nyo pa rin sa pagtulog yun, baka hindi kayo makatulog guys. Yeah. Sabi ng aking pet, ng aking mahal na pusa, sana daw nakinig kayo ng maayos at sana may natutunan kayo sa akin. Ayan. Meet my Negi. Yan. Ang aking napulot na pusa na pinalaki ko. Yan. Pikit pa po ang mata nito nung napulot ko. Ano po yung pwedeng gamitin kapag may kuting po kayong napulot? Ang portable po na nasal aspiration. Ayan. Pwede nyo pong timplahan ng gatas o nag-promote pa ako ng nasal aspirator. Pwede nyo pong timplahan ng gatas at yun, dun nyo po ilagay yung gatas sa nasal aspirator. Malambot po yung tip ng nasal aspirator na tig 65 pesos or 55 pesos na mabibili niyo sa tindahan. Ayan. Antok ka na! Ayan. 4 na buwan na po ito sa akin. Malaki na siya. Thank you guys! Thank you for watching! Bye-bye! Good night to all!